Hello? Hello? Good news. Makakauwi na ako. Oh, masasamahan na kita na hanapin si Onse. Tapos, Tayong tatlo, pupuntahan natin si Princess. Siguradong miss na ni Princess si Onse. Dadyo, wala na si Onse. Ha? Wala na si Onse. Anong wala? Patay nila ang anak ko. Pinatay nila ang anak ko. Ano yun? Ano pala kay Princess yung nangyari kay Tita Leilani? Oh, how is she? Honestly bro, hindi na siya yung princess na kilala natin dati. Pero ano mo, sobrang lungkot niya. Nung nakausap ko siya, wala nga daw bumibisita sa kanya eh. Teka, kahit si Onse? Oo. Akala ko pa naman mag-best friend sila. Baka busy lang din yung tao. Natagpuan dito mismo sa Bro, sama ng di ba ito yung kaibigan ni Princess? ang wallet at ibang gamit ni Elvinson Once Rivera, 20 anyos, pasado alas 5 ng hapon kahapon. Iniimbestigahan ng mga otoridad kung may nangyari bang foul play. Pagkatapos silang makita ang damit nito na may Bro, tama ng ikaw na muna bahala kay Mama. Kailangan ako ngayon ni Princess. Sige, sige. Ako na bahala dito bro. Ma'am, may itatanong po sana ako sa inyo. Kailangan ko po kasing makausap yung kaibigan ko. Pupuntahan pa lang sana kita, Princess. May bisita ka daw. Sino po? Tay! Lang. Daan-daan, mahina pa ang kalaban. Miss na miss ko po kayo, Tay. O, Kailan ito. po kayo nakalabas? Okay na po ba kayo? Eto, dinala muna kita ng mga damit mo, ha? Salamat po, Tay. Bakit po kayo lumabas ng ospital? Yun na, kayo. Miss na rin talaga kita eh. Huwag kang mag-alala, okay naman ako. Saka, okay naman, sabi ng doktor, pinayagan niya ako lumabas ng ospital. Ay, Sil, maraming salamat ha. Wala naman. Anak, kamusta ka? Okay naman po ako dito, Tay. Miss na miss ko na po kayo. Pero wag po kayong pupunta dito mag-isa niyo. Baka mamaya papunta rito kung mapano kayo. Magpasama po kayo lagi kay Onse. Sigurado naman po sasamahan kayo nun eh. Nasaan po pala si Onse, Tay? Bakit di na niya ako dinadalaw? Tatampo na talaga ako sa kanya. Ay, di po pala ako pwede magtampo, Tay. May atraso ako sa kanya eh. Nung atraso na. Yung bracelet po na binigay niya, nasira. Lagot ako. Tay, sabihin niyo naman po kay Onse, dalawin ako. Miss na miss ko na yung kakusa ko eh. Tay, ba't po natahimik kayo? Anak, si Onse. Ano po si Kosa? Ba't ganyan po yung itsura niyo? Anak, wala na si Onse. Saan po siya pumunta? Wala na si Onse, patay na siya, anak. Oh? Anak, nakita yung mga gamit niya sa may ilog eh. Punong-puno ng dugo. Pati yung wallet niya. Hindi na makita yung bangkay niya eh. Ang sabi ng mga pulis, baka inanod ng dagat yung katawan niya. Tay, kung walang bangkay, hindi pa yun patay. Pero may tama ng bala yung damit niya, anak. Yung wallet na lang niya nakita, puno ng dugo. Mahal na mahal ka talaga na kaibigan mo, anak. Sinandun yung litrato niyo eh. Kahit saan siya magpunta, dala niya yun. At least may guardian angel ka na. Tay, hindi totoo yan. Bawian niyo yung sinabi niyo. Hindi pa patay si Onse. Tay, hindi patay si Onse. Hindi totoo yan. Bawian niyo yung sinasabi niyo.
Nak! Onse, lumabas ka nga dyan! Hindi nakakatawa yung prank mo, ah! Onse, lumabas ka nga! Onse! Ay, gusto kong makita si Onse. Gusto kong lumabas. Hindi po pwede. Hindi po pwede. Kasi yung kamag-anak lang ang pinapayagan na lumabas sa kulungan. Ay, best friend ko si Onse. Parang na kaming magkapatid. Anak. Ma'am, payagan niyo po ako lumabas, please. Kahit ikulong niyo na ako dito habang buhay, kailangan ko lang makita yung kaibigan ko, please. Princess, I'm sorry. Hindi talaga pwede. Hindi, mami. Kailangan ko lang masigurado na hindi ako nilaloko ng kaibigan ko, eh. Ma'am, nagmamakaawa na po ako sa inyo. Best friend ko si Onse. Lagi siyang nandyan para sa akin. Ni minsan hindi niya ako iniwan. Ma'am, kahit isang araw lang, hindi. Kahit isang oras lang, ma'am. Kailangan ko lang makita yung kaibigan ko. Gusto ko siya makita. Gusto ko makapagpaalam sa kanya. Princess, tumayo ka siya. I'm sorry, Princess. Hindi talaga po pwede. Gustuhin ko man. Kapag pinayagan kita, kailangan payagan ko na rin ang lahat ng preso na makikiusap sa akin. Sorry. Wala na si Onse. Princess, Xavier, balitaan ko yung nangyari kay Onse. Princess, umiyak ka lang. Alam ko, sobrang bigat ng nararamdaman mo. Ilabas mo lang yan. parang bigla nga wala akong mailabas eh. Kasi hindi ko alam kung totoo ba to o nananaginip lang ba ako. Alam mo yung kailangan mong makita mo yung isang bagay para malaman mo na hindi ka nag-i-imagine. Gusto kong makita si Onse. Gusto kong sabihin na mali silang lahat at buhay pa yung best friend ko. Gusto ko bangungot ng lahat ng to. Gusto ko hindi to totoo. Ang mas masakit, kahit makalabas ako ngayon, walang natagpuan na bangkay. Hindi ko madalaw ang best friend ko. Hindi man lang ako makakapagpaalam sa kanya. Alam mo ba kung gaano kasakit yun? Ganyan na yung naramdaman ko nung nalaman ko na saksak si Mama. Eh, nagpapasalamat pa rin ako na nandyan pa rin siya. Lumalaban. Nakakausap ko pa rin siya. At hanggang alam ko na mainit pa yung kamay niya. Alam ko may pag-asa pa. I'm sorry. Sorry kung hindi kita kayang ilabas dito. Pero kung may magagawa ko para bawasan yung bigat na nararamdaman mo, sabihin mo lang. Hindi ko nga alam kung paano mababawasan to eh. Lalo na tuwing naiisip ko lahat ng natulong niya sa akin. Hindi man lang ako nakabawi sa kanya.
Hindi ko man lang nasabi sa kanya kung gaano siya kahalaga. Hindi ko nga maalala kung kailan ako huling nakapagpasalamat sa kanya eh. O kung kailan ko huling nasabi kung gaano siya ka-importante sa akin. At ngayon hindi ko na masasabi yun kahit kailan. Kasi wala na siya. Wala na yung best friend ko. Sorry. Princess, condolence ha. Gawin talaga, di tayo basta-basta nakakalabas dito. Wala naman kasi ako dapat dito eh. Kung nasa labas ako, nakita ko si Onse. O siguro, kung magkasama kami, hindi mangyayari sa kanya yun. Hindi siya mamamatay. Di naman kasi ako dapat nakakulong dito eh. Wala naman ako dapat dito talaga eh. Sino ba kasi may kasalanan? Ba't ka nandito? Huwag mo nang alamin. Aray! Ah! Princess? Ma'am Charlene? Kaya ko na to. Ma'am Charlene, kilala niyo ko, hindi kayo magagawa. How dare you? Matapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo, tinulungan kita, kinukup, halos hangunin sa pusaling pinanggalingan mo. Nagtiwala ako sa'yo. Naniwala akong malinis kang tao, pero basura ka! Kagaya ng mga kriminal na kasabat mo. Nagkamali ako noon, Princess. Pero ngayon, hindi mo na ako maloloko. Sige, ikulong niyo na yan! Walang kwenta! Sige na! Walang utang na loob! Wala kang kwenta! Wala kang utang na loob! Umalis ka! Nose mo? Ma'am Charlene nga daw, Pengi. Ma'am Charlene. Daho. Be. Uy! Labingi, isa pa to eh. Gusto ko punta yun. May something. Tara. Ma'am Charlene! Bakit? May sasabihin ka? Bakit dito pa? Ang daming kulungan, Ma'am Charlene. Bakit dito pa kayo? You're asking me? Hindi ko alam, Princess. At sa totoo lang, hindi ako dapat nandito. Alam niyo po ba kung gaano kasakit sa akin na makita kayo ulit dito? Kayo ang dahilan kung bakit ako nandito. Kayo ang dahilan bakit hindi ko mapuntahan si Onse. Anong kinalaman ni Onse? Bakit ako? Ako bang gumawa ng kasalanan? Kung hindi mo kinidnap ang anak ko, wala ka sana sa posisyon na to. Manalamin ka nga at pagalitan mo yung sarili mo. Kaya ko pang humarap sa salamin dahil alam kong wala akong kasalanan. Kayo po ba? Kaya niyo? Alam niyo, kala ko po matalino kayo eh. Ang taas-taas ng tingin ko sa inyo. Idol ko nga po kayo, Ma'am Charlene eh. Pero naloko lang kayo ng sarili niyong anak. Uy, damay dito ang anak ko, ha?
First day pa lang, isang palan. Kaya nga ayaw pakabog, mga eksenadora pala to eh. Sige po, ituloy niyo. Nagawa niyo naman na sa akin yan, di ba? Wala nang bago. Hindi ako matalino, Princess. Dahil kung matalino ako, hindi na sana kita pinapasok sa buhay ko. Ngayon, iniisip mo, ikaw yung victim dito? No! Dahil ako din. Nasaktan ako. Alam niyo, mas mabuti po siguro mag-iwasan na lang tayo para hindi na tayo magkasakitan. Napakadrama nitong mga to para akong nanood ng TV. Sibog na lang kulang, be. Ay, issue ng dalawang yun. Hindi kami pwedeng magkatabing kama. Asan si Warden? Gusto kong makausap. Nasa conference nung makalawa pa. Ano bang isyu, Cristobal? Wala ka sa hotel o sa bahay mo para mamili ka ng kwarto o kama. Di ba't pangalawang bisis mo nang nakulong? Alam mong siksikan dito sa City Jail. Pinagtatabi-tabi na nga lang yung mga inmate sa kama. Isa pa, maliit lang naman si Pascual. Wala na ba talaga kayong ibang dorm? Ang kulit mo. Gusto mo sa garden ka matulog. Nakaarte. Saig na lang po ako matutulog. Ako na. Baka magmukha ka pang victim niyan. Hindi na po, sa saig na po ako matutulog. Baka po kasi mamaya sabihin niyo na naman wala akong utang na loob dahil pagkatapos niyo akong tulungan, hinayaan ko kayong matulog sa sahig. Ano ba, Princess? Akin na nga tong karton. Okay nga lang po sa akin matulog sa sahig. Ano ba? Pati ba karton pag-aawayan natin? May something ha. Ano something? Eh, kanina pa nagbabangayan yung dalawang yan, boss. Alam mo kung gusto mo sa sayo, hindi yan. Sa'yo na yan. Sa'yo na yung karton na yan at huwag mo ibalik sa akin yan, ha? Wait. Magkamag-anak ba kayo? Eh, kasi sabi mo kanina, Ma'am Charlene. Pwede nanay mo. Gaga. Ma'am, ang sabi hindi naman ma'am. Aba. Wala naman nanay yan si Basurs. Di ko na po nakilala yung nanay ko. Tatay ko lang po yung nagpalaki sa akin. Sobrang bait po nun. Parang nagpaparinig Po. Sinasabi mo bang di mabait ito si Ma'am Charlene? Anong masasabi mo dun, madam? Agree naman ako. Mabait yung tatay niya. Pero hanggang dun lang. Ini statement. O, ibig sabihin, hindi mabait yung anak. Basta alam ko, yung tatay niya mabait. Hindi traidor at hindi kidnapper. Sa tingin niya po ba talaga kaya ko magplano ng kidnapping? Sa dami na ginawang masama sa akin ng anak niyo? Ilang beses niya po akong pinahiya, ilang beses niya ako pinagbukang mali. Ni isang beses hindi ako nagplano gumanti sa kanya at alam niyo po yan, tapos biglang kikidnapin ko siya? Hindi ko alam kung paano mo naisip yun. Hindi nga po ako kidnapper! Pwede ba? Sa korte ka na mag-explain, hindi dito. Ang galing niya po magsalita na parang wala kayo sa City Jail. Eh kayo nga sinaksak niyo si Ate Leilani. Hindi ko siya sinaksak. Wala kang alam. Hindi ako dapat nandito. At pwede ba? Huwag ka lang magsalita kasi wala kang alam at huwag mo na akong kakausapin. George. 1 point ka doon.